Romans chapter 5, verse 12. Yan po yung ating tema. You're a sinner in nature. Ikaw ay makasalanan sa iyong kalikasan. Yan po yung ating teksto. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nature. Ano po? Okay. Mayroon pong yung ating tema po, yung ating teksto, mensahe po ngayon. Kung inyo pong pag-aaralan mamaya, yung daloy, mapapansin po ninyo na po, yung bahagi ng nature ng tao, yung pamamaraan ng Diyos, yung paggawa ng Diyos ng relihiyon, mismong ang Diyos, gumawa ng relihiyon. Dalawang klase ng relihiyon yan. God-made religion at yung isa, man-made religion. No? Yan. Pagkatapos, kapahayagan, pamamaraan na ginawa ng Diyos sa nature ng tao, no? Then, ang kadiyusan ng ating Panginoon Kristo. Ayan yan. No? Panghuli, nasa Kanya lang ang kaligtasan. Okay? Kaya makikita po natin yan sa daloy ng ating mga talata. Yung ating mga talata, wala pong bago. Puro yan familiar sa atin. No? Na sa bahagi po ng mga talata natin gagamitin, titingnan po niyo yung daloy ng katotohanan. See? Yung aking mga binanggit, nakikita po ninyo, yung daloy ng katotohanan hanggang si Jesus, si Kristo, bilang isang Diyos na katawang tao at pagkatapos bilang isang tagapagligtas. Yan po yung bahagi. Apo? Now, kanina, habang gumagawa po ako ng mensahe, kanina na lang po, dati kapag Miyerkules, Huwebes, gumagawa na ako ng mensahe, kanina na lang. Tapos ako, 5:30. Na po, sabi ko, pipikit ako kahit nakalating oras. Sabi ko, nakatulog ako kahit nakalating oras. Sabi ko, salamat Panginoon, ang mahalaga, mayroon po kaming pagsasalo-saluhan. Yan po ang pinaka, po. May bisita po kasing dumating, si Mrs. Kaya nga siya, hindi rin siya gaanong naka-church ngayon kasi wala siyang boses. No? Matindi ang kanyang ubo. Ako rin, talagang dati na akong mayroong may sipon ko na hindi nawawala. No? Yung sabi, allergy. Yan. Pero nadagdagan po. Gawang nung araw yun, Huwebes ba, Biyernes, tinawagan kami ng kanyang kapatid, no, na babae. Galing po ng London, na po, tapos umuwi ng Bacolod, kasi tagaroon sila, tsaka pumunta dito. Na po. Now, alam nyo naman, hindi tayo sanay sa aircon. Inimbita kami sa sore. No? Kaya sabi, nasore-sore kami ngayon. No? Ilang oras doon na kami, sa lamig. Tapos ang pagkain naman, puro malamig, pati tubig. Libre. Ayun. Hindi kami sanay. Ayun. Plastado siya ngayon. Na po, wala siyang kaboses-boses talaga. Kaya pagka nag-usap kami, dalawa kami, ayos lang, pwede lang kami magsinyasan dalawa.
may nakasama ako. So, ano man, yun po yung kalooban ng Panginoon. Now, tuloy na po tayo. Mayroon pong kasabihan ng tao, ang masamang damo, mahirap mamatay. Di ba? Para bang nakatukoy lang sa isang taong gumagawa ng kasalanan, sa isang taong nabubuhay sa kasalanan. No? Parang ganun lang. Pero ang hindi alam ng tao, lahat may marka ng kasalanan. The nature of sin. No? Ang sinabi ng ating talata, nandiyan eh. Pumasok, ang sabi diyan, kasalanan pumasok sa pamamagitan ng isang tao, see? At ang kasalanan, kalakip noon, yung kamatayan. Yung kamatayan nag-spread. See? Sa lahat ng tao. Lahat. Sapagkat ang tao'y makasalanan. Kaya kung minsan, nag-iisip tayo. Inisip natin, saka lang tayo nagkakasala kapag ka nakagawa ka ng kasalanan. Hindi ba? Saka lang tayo nag-iisip. Minsan, kinukumpara natin ang ating sarili sa ating mga kakilala, sa ating mga kapitbahay. Hindi ako katulad yan. See? Yan, wala nang kagamit-gamit sa loob ng bahay kasi naibenta na. Adik eh. Oh. Yun lang. Ganun. Minsan, akala natin, okay lang tayo yung ating katayuan. Pero ang hindi natin alam, tayo rin mayroong problema. Kasi ang sabi ng Biblia, lahat, no? Yan. Ano ka man kabait, hindi ka pa rin maliligtas. See? Dahil ang nature mo, makasalanan. Kuha natin. Hindi ko po pinili na ako'y maging kagayanin. Ha? Ipinanganak akong kagayanin eh. Pero hindi ko pinili yan. Dahil ang tatay ko, kagayanin. Yung tatay ng tatay ko, kagayanin. Yung lahi namin, mga kanununuan, puro kagayanin. See? Hindi ko pwedeng sabihin na, hindi ako. Bagamat hindi ako marunong magsalita. See? Pero hindi mo maalis na ako isang kagayanin. See? Pag may nagtanong, Brad, anong apelyido mo? Pag binanggit mo, Ormedo. Kagayanin. See? Kasi ako lang ang Ormedo, hindi kagayanin eh. Pag pumunta ka dyan sa lahat ng mga ano dyan, lahat ng Ormedo dyan, kagayanin. Ngayon na lang sila natuto na hindi ako kausapin ng kagayanin. Kasi alam nila, hindi ako marunong magsalita. May mga bagay pa na malalim na hindi ko maintindihan. See? Dahil nga, yung buhay ko, malit pa ako, namatay na yung father kong kagayanin. Pero hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako kagayanin. See? Yung mga ninuno ko, ito po, ganito po tayo. Ipinanganak ka. See? Yung bahagi ng lahi mo, bahagi ng lahat, na sa pagkatao mo, isa kang makasalanan. See? You're a sinner in nature. Yan po. No? Kaya tao, akala niya, nakakawalan siya ng kasalanan kasi siya nagkakasala. Hindi po. Likas sa tao na makasalanan. Ano po? Now, ang verse 5, tumatalakay po yan. Verse 12, tumatalakay po yan sa kalagayan po ng tao. Ipinakikita po na yung bakterya ng kasalanan at kamatayan nasa lahat ng kaluluwa ng tao. Kaya nga sabi, itinakda sa tao mamatay na minsan at pagkatapos ay pag-uukob. Dahil sa kasalanan, ang nature ng tao, makasalanan, kaya siya mamamatay. You see? Yan po. Mayroon po siyang takda. Yan ang sabi diyan ng Biblia. Ano po? Ang kasalanan po ang nagpo-produce ng kamatayan. Yan po. Makita po natin kahit anong uri ng tao,
na po, may bahid na po yan. Yung bata, makikita natin, yung sanggol, okay pa yan, malinis po yan. Ginapit yan ng ating Panginoon Kristo na ehemplo ng isang tunay na Kristiyano. No? Kasi may pag-uugali ang bata ng isang tunay na Kristiyano. Ang sanggol, walang alam yan eh. Yung bata, walang alam yan. No? Larawan ng tunay na Kristiyano. Pag nagsalita yan, kahit turuan mo ng teachable heart yan eh. Pag sinabi mo, nak, pag may pumunta rito na kumatok na may balot ang ulot, may payong, sabihin mo, wala ako Sasabihin nun, madali siyang turuan. Pero may mga bagay na pag-uugali siyang sarili na talagang tunay na Kristiyano. Maglalaro diyan, makikita mo, pag nag-away ngayon, mamaya-maya makikita mo, ayos na naman sila. Hindi siya marunong mapagtanim. Hindi siya nagtatanim ng galit. No? Ganun lang ang ugali ng bata. Ganun din ang ugali ng isang Kristiyano. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, malibang tumulad kayo sa mga batang katulad nito. Hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. See? Malakas ang pananampalataya niyan. Kahit patayin mong ilaw, iiyak yan. Siyempre may takot na yan. See? Pero pag narinig niya ang boses mo, baby, andito si Papa, andito si Mama, tatahan yun. See? Malakas ang kanilang pananampalataya. Kahit ihagis mo yung sa taas, natural sisingap yan, papalag yan. Pero pag naramdaman niya na sinalo siya, alam niya, safe siya. Agis mo uli, pangatlo, baba mo siya. Makikita mo, pagbaba mo, papalag-palag na yan, iiyak na yan. Gusto niya, ihagis siya uli sa taas. Dahil alam niya, merong sasalo sa kanya. Yan po, ang nature ng isang Kristiyano. Pero hindi po natin maalis yung bahagi ng ating nature na isang makasalanan. Now, kaya nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Okay? 1:8:44, pinakita po dyan kung ano ka. Ayan. Ang diablo, ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin, ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang, ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya ay sinungaling at siya ang aba ng kasinungalingan. Sinong naniniwala dyan? Ayaw nyo masabing anak ng diablo? Sino naniniwala dyan? Pakitaas ang kamay. Yan. Tama. Ito yung ating nature. Hindi ba natin gustuhin? Hindi ka makapamili ng magulang. See? Kung sino maging magulang mo, ito po. Nung bumagsak ang tao sa kasalanan, sumuway si Adan, si Eva, ito na ang katayuan natin. Nung sabihin ng Diyos, nung sabihin ng tao, nahubad sa tao, dahil sabi ng Diyos di ba? Primero, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, according to our image. See? Sa ating kanyuan. Ang Diyos banal, banal ang tao. Ang Diyos subject sa walang hanggan, sapagkat mula siya sa walang hanggan. Ang tao sana, ganito ang katayuan. Hindi siya mamamatay, hindi puputi ang buhok, hindi magkakaroon ng pustiso sa ngipin, hindi kukulubot ang kanyang balat. Perfect! Nilikha siya sa wangis ng Diyos. Subject siya sa buhay na walang hanggan. Hindi siya magkakasakit, hindi siya mamamatay. Okay? Dahil ang lumikha sa kanya, walang kapintasan. Pero nung sumuway sila sa Diyos, nung sabihin ng Diyos, wag kayong kakaisang utos lang yun. Hindi katulad sa Israel na binigay sa mga Hudyo, 10. See? Maganap mo yung siyam, pagkatapos nasira mo yung isa, sinira mo rin lahat. Ito isa lang. Tapos hindi pa nila nasunod. Pumasok ang
kasalanan. Sabi ng Biblia. At ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Yun po yung kasunod. Ano po? Kaya nararanasan po natin lahat. See? Kahit na ayaw mo, andyan na sa'yo. See? Ano ka na? Bektiba ka na. Masakit pakinggan. See? Pero totoo. Aber? Hindi nakaranas magsinungaling. Pakitaas ang kamay. Yung hindi nakaranas magsinungaling. Sinong hindi nakaranas magsinungaling? Pakitaas ang kamay. Pag nagtaas kayo ng kamay, kayo number 1 sinungaling. Ha? Di ba? Ay, ang Diyos hindi magtuturo sa inyo na magsinungaling. Hindi magtuturo. Eh, sino magtuturo ngayon? Siyempre yung diablo. Ito masusunod sa buhay mo eh. Ipinanganak ka ngayon na anak ng diablo. Yan. Kaya lahat ng ibigin niya, susundin mo. He is a murderer, ang sabi ng Biblia. A liar, ang sabi ng ganyan. Kaya nararanasan natin magsinungaling. Di ba? Yung kapatid na Siri, hindi nagsisinungaling yan. Nagtaas ng kamay. See? Dinidiin natin yung ating nature. Hindi mo ba gagawa ng paraan yan? Para i-break ang nature na yan. Ha? Para sirain ang nature na yan. Sa sarili mong pamamaraan, sa sarili mong idea, sa sarili mong karunungan, hindi mo kaya. Okay? Pero maraming tao nagsasagawa niyan, ha? Okay? Kahit na ginawa na ni Kristo, hindi nila kikilala na yung ginawa ni Kristo. Okay? Now, nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Yan po. Naalala ko itong siya, no? Banggitin ko na, total nakaano na yan lahat sa Facebook. Naka-public na yan. Ngayon, hinahanap na si Atong. Alam niyo si Atong? Kilala niyo si Atong? Ha? Hindi niyo kilala kasi hindi kayo sabongero eh. Atong Ang. Hinahanap na siya, may patong na 10 million yung kanyang ulo. See? Bakit? See? Imagine, may 30 na buhay. Missing sa bungiros. See? Para lang protektahan ang kanyang negosyo. Di ba? Isa-isa na silang nawala. Nauna si Bato. Di ba? Nauna si Bato. Member si Bato ng ano eh. Naging chief of police yan sa Davao. Naging member yan ng DDS. Davao Death Squad. See? Ngayon, nawala na si Bato. Pero tuloy siyang sweldo niya sa Senado. Na makita niyo, bakit si, ayun, nakadetino na. Si Duterte, dating Pangulo natin. Pag binilang nyo, yung panahon na pinaglingkod niya bilang mayor ng Davao, bilang presidente ng Pilipinas, pag binilang nyo yung mga taon na nakaupo siya bilang gumaganap ng kanyang tungkulin, at bilangin mo yung bahagi ng kasalanan na siyang inaano sa kanya ngayon. Kaya siya nakadetini doon sa Netherlands, sa ICC. Gaano karami ang more than 30,000 persons. 30,000 persons na nangamatay. Na yung mga taong ito, wala man lang nagkaroon ng karanasan na humarap sa husgado, pare pagtanggol ang kanilang sarili. Wala. Basta yung inuso ka lang. May pala, may bayan pa yung mga pulis. Na 5,000 bawat mapatay na ano. Totoo po yun. Kaya dumami. Kaya mga pulis, napakadaling gumawa ng ano yan. Kaso,
Pag hindi ka nakursunada sa bilangguan, sampay ka lang sa bakod. Titirahin ka, sasabihin, tumakas. Ganun lang kadali yun. Ako. Pero hindi lahat. Kasi may kapatid tayong mga pulis din. Diba? Now, naalala ko minsan, may patay sa Sinamay. No? Sinundo ako kung pwede raw magsalita ako, hindi ko naman kilala yung patay. Hindi ko no? Sa Sinamay. Pagdating ko doon, may mga kasama ko, hindi ko naalala. Sister Sion, kasama ka ba? Yung time na yon? Sa Sinamay? Sa patay? Kasama ka? Ay, hindi. Pagdating ko ron, siyempre yung nakaburol nandun sa loob ng bahay. No? Yung patay. Tapos, ang gawain na sa labas kasi nakapaikot doon. Parang ganito lang. Nandito yung gawain, andyan din yung mahabang lamisa ng mga nagiinuman. See? Ngayon, nagsasalita ako, pagdating doon sa bahagi ng talatang mga anak kayo ng Diablo, ayun na, nag-react na sila. See? Pagkatapos, galit na galit sila. Biglang, nagsitayuan. Pagkatapos nakawala, takot din ako kasi sa Sinamay, hindi ko lugar yun. Pagkatapos, baka mamaya, paglabas ko, abangan ako. Ganoon. Ay, hindi naman, wala namang may umalalay sa akin. May mga kasama lang ako. Hindi ko alam. See, masakit pakinggan. Yung anak ka ng Diablo, masakit pakinggan. Malimit yan, nagiging ekspresyon na lang. Hindi ba? Diablong bata diya. Di ba? Lagi ganyan. Para bang yung batultilan, yung bata. Ganun. Binabanggit na lang. Naalala nyo, mayroong isang tao. Isa siyang basketball player. No? Gandang lalaki. 6-footer. Pagkatapos, ang hubog ng katawan talagang maganda. Maganda yung balat, maganda yung kutis. Na po. Pero hindi po siya nasiyahan na maging basketball player lang. Pumasok siyang artista. Kilala nyo yan. Pumasok siyang artista. Nung pagpasok niyang artista, sumikat siya sa bahagi ng tinatawag na action movies. See? Mahusay. Acting. Madaling natanyag. Kilalang-kilala siya bilang isang artista. Pagkalipas nun, hindi pa rin siya nasiyahan. Pumasok siya sa politika. Ayun na. Palibasa ay sikat na. May pangalan na. May pangalan sa PBA, may pangalan na sa movie world. No? Andali. Halos naging, naging number 1 na naging consular ng Makati. Ng Quezon City. Na po, consular ng Quezon City. Pagkalipas lang ng ilang panahon, nauso na yung kidnap for ransom. Yan. Na mga biktima, puro yan, mga Chinese millionaire. Yan. Kasama na dyan yung pagpatay. Ganyan. Dumating ang oras, yung isang biktima, nakatakas. See? Nung makatakas, itinuro siya na siya ang mastermind. Walang makapaniwala na ganun siya sa kabila ng magandang performance niya, maganda yung kanyang image. Yan pala, isa siya, see? Ngayon, nakadetini po, Muntinlupa, ang tao pong yan. Kulong. Ang sentensya, long life imprisonment, habang buhay na pagkakakulong. See? Balita ko, nagpapastor na siya ngayon doon. Praise God. Kung yun ang tawag sa kanya. No? Baka nagbabaka sakali pa rin siya na bigyan siya ng parol. Na po? Kilala niyo si Dennis Roldan? Ay, hindi niyo kilala. Magandang lalaki yun. Na po? Okay. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, papasok ng kadyosa ni Kristo,
Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinabang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. See? Ano man ang gawin mo, hindi ka aabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil alam natin kung anong kahulugan ng kamatayan. Di ba? Ang kahulugan ng kamatayan, separation, pag-iwalay. Pag ang tao patay na, hiwalay na yung kanyang pakiramdam. Hiwalay na yung nagsasalita. Hiwalay na yung nakakakita. Hiwalay na rin siya sa kanyang mahal sa buhay. See? Kahit anong gawin. Ganon. Separation. Lahat nagkasala. Sabi ng Biblia. See? Amin, masakit pakinggan. Aminin man natin, hindi. See? Nakasalanan ka. Yan ang ano dyan ng Biblia. Except ang Diyos. Except si Kristo. Talangga, pakitrace mo ha. Hebrews chapter 7 verse 26, wala ito. Wala yan dyan. Pare pa. Ang sabi ng Hebreo 7:26. See? Lahat ng tao makasalanan, nagkasala. Pero meron palang hindi. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang sasyerdoteng banal. See? Hindi wala siyang tinutukoy diyan ang ating Panginoon Kristo. Walang sala, walang dungis, nahiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit. Ang tinutukoy diyan ang ating Panginoon Kristo. Tayong lahat nagkasala. See? Bakit ngayon, mapapansin natin, bakit nagkatawang tao si Kristo, hindi ba? Sabi nila, kita mo yan? Kung Diyos siya, bakit siya namatay? Yun ang mga ano nila eh. Hindi nila nakikita yung bahagi ng pasimula at yung bahagi ng buod kung bakit nag-anyong laman ang ating Panginoon Kristo dahil sa ating kalikasan. Yan po. So, mayroong natatangi. Hindi lahat makasalanan. Mayroong bukod na hindi nagkasala. Yung kanyang katayuan, mataas pa sa mga langit. See? Ito yung ating Panginoong Kristo. Okay. Now, ang sabi dyan, kaya makikita natin, yung kanyang pagpasok sa laman, kasi pag binalikan natin, ang sabi ng John chapter 1, verse 1, in the beginning, God. No. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya po yung salita. Naalala nyo maging sa pagpasimula pa lang, ang sabi ng Diyos, magkaroon. Andun yung power. At nagkaroon. Anin na basis yan. Magkaroon. At nagkaroon. Pag binuksan nyo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. See? Siya ang kapangyarihan, siya ang power. Kaya pag sinabi niya, nagaganap. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ngayon, ang nagkatawang tao. John 1:14. And the flesh became, and the word became flesh. Ang salita, naging tao. Ito na nga sa atin ngayon. Kasi kailangan po natin. Patay tayo lahat. See? Kaya sabi ko nga, pag ako namatay, siguro wala namang mag-ano, napababayaan na lang yung katawang kong ganon. Di ba? Yung makikita natin, yung patay, wala na magawa sa kanya sarili. Sino magbibigay sa kanya? Sino magagawa ng kabutihan sa kanya? See? Ang buhay. Kahit pasuotan pa ng barong yan, kaya lang biyak na sa likod. See? Kasi hindi na iba ang buhay ang magsasagawa. Sa bagay ng ating mga kasalanan, wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Maliban ang buhay na Diyos. Maliban ang banal na Diyos na hiwalay sa mga makasalanan
at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit. See? Mga langit. Ulap, verse 7. Firmament, second heaven. Third heaven, yung kaharian ng Diyos. See? Kaya mga langit, tinukoy diyan. Na po? Now, yung kanyang kadiyusan sa kanyang pagkakatawang tao, Colossus 2:9. Na po? Hindi siya nagkasala eh. Hiwalay. Ang sabi diyan, nung si Kristo ay nasa yung tao, nasa Kanya sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan. The glory, no? Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. See? Nung magkatawang tao siya, na po, taglay niya yung kalikasan ng Diyos. Kasi ito yung kanyang kalikasan. Hindi pwede maging tagapagligtas kung tao lang siya. Kakalungkot naman na niniwala na tao lang si Kristo. See? Pagkatapos lagay nila yung ang kaligtasan sa pag-anib. Delikado yun. Pahamak talaga lahat. Okay? Now, tandaan po natin mga mamayan. Yung talata po ito, naalala ko pag-usapan natin yung pamantayan. Okay? Walang aabot. Wala talaga. Maraming mga Kristiyano sa akala, sa isip. Sana wala pumasok diyan. Maraming Kristiyano sa isip, sa akala. Christian sila. Okay? Pero makita mo, mayroon tayong tatlo, di ba? Katawan, kaluluwa, spirito. Yung isip nila, alam nila linggo ngayon. Yung isip nila, yung feeling nila, yan ang kaluluwa eh. Feeling nila, mas masaya sila sa mga bagay na ginagawa nila, ng mga bagay na dito lang sa sanglibutan. See? Mas malaga, nararapat yung araw ng Panginoon. See? Yung katawan nila, hindi makaugaga. See? Sa mga bagay na pag-aasikaso, sa lahat ng mga bagay na nasa sanglibutan. See? Pangatlo, po, kaluluwa po yun, katawan, kaluluwa, pero ang kanilang espiritu, wala man lang kauhawan sa salita ng Diyos. Mga Kristiyanong hindi nagkakaroon ng pag-uugali ng pananalangin. Meron po niyan. Meron po niyan. May mga sinasabi Kristiyano na never nananalangin. Kahit sa oras ng pagkain. Sab-sab na lang. Kami, 3, 4 ang aso namin dyan. Ganyan. Pag binigyan mo ng pagkain, pag pinagsalo mo, mag-aaway. Okay? Hindi naisip magpasalamat. Hindi tayo ganun. Meron kang espiritu na naghahanap ng Diyos. Meron kang damdamin na kinakailangan kagalakan mo. Mauuna ang Diyos. See? Yung katawan natin, huwag natin papatayin sa mga bagay na sanglibutan. Paano ka magiging fit? Paano ka magiging akba? Doon sa langit. See? Pag hinanap mo yung lahat na kinabalaan mo rito, wala na doon. Ay doon forever. Puro kayo pag-aawitan, puro kabanalan. See? Paano mo hanapin yan doon? Hindi ka magiging akma doon. Magiging boring sa iyo langit. Yan ang problema. Di po ba? Maraming Kristiyanong ganyan. Eh sinasabi ng Biblia Matthew 7, 21 hanggang 23. Tingnan po nyo.
Tumatawag yan sa Panginoon. Sa panahon ng judgment, gagawin nilang mga dahilan. Panginoon, kami, yan. Kami nangaral. Kami nanghula. Kami nagpagaling ng mga karamdaman. Kami nagpalayas ng mga demonyo. Kami gumawa ng mga kababalaghan. Sa pangalan mo. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, daig pa tayo niyan. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo mga nakikilala. Ayan, 21 to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. See? Verse 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Yan. Anong sagot? At kung magkakayipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng tampalasanan. See? Pag alam mo, sabi mo, anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, pero wala kang kauhawan sa mga bahagi ng gawain ng Panginoon, wala kang kauhawan sa bahagi ng fellowship, wala kang kaunawan sa bahagi ng salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos, wala kang kaunawan na kausapin ng Diyos, personal. See? Lagi. No? Hindi ka akma sa langit. Naman nyo? Baka akala natin. Ito, puro akala yan. Dahil patayin yan. Kakapagpalama sila ng mga nadedemon possess. Andyan. Pero ang tinitignan ng yung puso, ano ba yung puso mo? See? Kung part-time lang sa'yo, ang Diyos, part-time ka rin lang. Yan sabi ng Panginoon, ibigin mo, Panginoon mong Diyos, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Hindi 99%, hindi 75%, hindi 50% sa iyong puso, 50% sa iyong isip para maging sandaan. Hindi. 100% sa puso, 100% sa kaluluwa, 100% sa iyong katawan. See? Yun po yung buo. Mag-iisip tayo. See? Ako, Kristiyano ako. Nakikita ba sa buhay mo? Gumagawa ba ang buhay mo bilang anak ng Diyos? Nagpo-produce ba yung katotohanan na sinasabi mo na sa iyo Diyos? Lumalabas ba yan sa bahagi ng pamumuhay mo? Sa bahagi ng bawat bahagi ng pagkilos mo? Sa mga naisin mo? See? Paano mangyayari? Yung spirito mo malayo. Yan, makita nyo yan? Hindi sila umubra. Ano nakikita sa kanila? Yung kanila puso. Mga tampalasan. See? Pag gumawa ka ng mga bagay na wala sa Diyos, batil-tilang ka. Now, balik po tayo sa pasimula, Genesis chapter 3, verse 6 to 7. Binibigyan lang natin ng diin. Yung lahat ng mga bagay nito, familiar na yan sa atin lahat eh. See? Familiar na. Pumuti na lang buko, tumanda na lang ako, ito mga ito, lagi ko nababasa. Yun, nakukuha mo ba yung kahulugan?
Ang punong kahoy nga ay napakaganda sa pamaningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Katawan, paningin, panlasa. Naisip din niya, nakahanga ang maging marunong. Kaya pumita siya ng bunga at kumain ito. Yun ang kaluluwa. Yung ating pag-iisip na nais mong maging marunong. Kaluluwa yon. Now, pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa at kumain din niyon. See? Doon pumasok yung kaninang Romas 5:12. Nature na natin yan. See? Lahat tayo apektado. Na po? Now, ang ginawa po nila dyan, sa verse 7, nagkaroon na sila ng pagkaunawa. Yun na. Matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Ano yon? Hubad. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayon sa ating anyo. See? Nawala lahat yun. Yung tao subject sana sa walang kamatayan. Ang tao sana walang subject sa pagkagutom. Ang tao sana walang subject sa paghihirap. Ang tao sana hindi subject sa pagputi ng buhok. See? Ang tao sana walang kasiraan. Lahat ng ito, nakawangisan ng Diyos, nakagandahan at kabutihan, nahubad, napasatao ang kamatayan. See? Yung tumukso sa babae, na ahas, na diablo, ito po ngayon, ang naging ama natin. Yun. Yun ang naging resulta. So, kung ama mo, isang makasalanan, please, makasalanan ka na. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang sirain yan, hindi mo kayang wasakin yan. Ano ginawa nila sa kanilang kahubaran? Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakit sa katawan. See? Nakita niyo yung relihiyon? Ha? Gumawa sila ng kanilang idea, gumawa sila ng kanilang pamamaraan sa pamagitan ng kanilang karunungan, abilidad, takpan ng kanilang kaubaran na ginawa sa kanila ng Diyos. See? Nakikita ba natin ang katotohanan? Man-made religion. Kaya ang tao maraming relihiyon. Proud to be RCC, proud to be INC, proud to be MCGI, ano ba yun? MCCGI, proud to be. Yung relihiyon nila, proud sila. Pero meron bang nakarinig dyan? Nagsabi ko, proud to be a son of God, proud to be born again, proud to be a real Christian. Meron ba? Wala. Kasi hindi si Kristo. Sila lang gumawa ng kanilang relihiyon. Eh, lahat ng yan nagsasabi, pasok ka dito, kami ang tama. Pasok ka dito, kami ang tama. Saan ka papasok, lahat sila tama. Dito kahit pumasok ka dito, ubusin mo yung buhay mo dito, pumasok ka dito, hindi ka maliligtas. Kung wala kang personal na relasyon kay Kristo. Yung Diyos na nakatawang tao para tubusin ka. Diyos na hindi nagkasala. Para sa iyo yun. Hindi relihiyon. Okay? Kaya dito hindi natin pinangangaral yung pangalan ng ating samahan. Pinangaral natin dito, hindi relihiyon, kundi relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Unawain natin. Unawain natin. Okay? Man-made religion. See? Kaya pamamarinda, pag nagkasali sila, sacrifices. Di ba? Mag-sacrifice sila. Di ba? Ano yan? Pagpapahirap sa sarili. Gagaya pa nila yung ginawa ni Kristo. Samantal sinabi na Kristo doon sa cross, it is finished. Tapos ko na kayong bayaran. See? Natapos na. Sampalatayanan mo na lang ako na ginawa ko yung lahat ng ito para sa iyong kaligtasan. See? Pero ang tao nandun sa kanyang relihiyon.
Dito ako namulat. Dito na rin kayo mamamatay. Baka ninuno ko, dito namatay. Pues dito na rin ako. See? Pag tinanong mo, pag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta? Abay, buhay pa ako eh. Pagpatay na ako, sa kukmal, wala na, tapos na. Nahatulang ka na. See? Kala mo, malilibre ka pa pagkatapos mo. There is no life beyond the grave. Wala pong buhay na masusumpungan pagkalagpas ng libingan. Ha? Ang buhay, masusumpungan mo, dito pa, hindi ka pa dumarating sa kamatayan. Tiyakin mo na mayroon ka relasyon kay Kristo bago ka dumating sa kamatayan. Kasi paglagpas mo ng libingan, na wala kang relasyon, wala na. Hatol na sa iyo. It is appointed unto man wants to die, and after that, the judgment. Pagpasok mo sa kamatayan, hatol na. Kung ano yung buhay mo, script na ginanapan mo dito sa buhay na ito, yun din ang script na gagampanan mo pagkatapos ng iyong kamatayan. Ganon. Sana maunawa ng tao, mensahe ng Biblia. Ang problema, pinag-aralan nila, pag tao si Kristo, tao lang si Kristo. Hindi sila pupunta doon sa bahagi ng kadiyusan ni Kristo. See? Ganyan ang nangyari. Idinidepensa nila yung kanilang relihiyon. Man-made religion. Nakukuha po natin? Pakitaas nga kamay, naunawan ba natin? Yan. Yan po yung bahagi ng laman ng Biblia. Simula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Si Kristo. Kaya makikita nyo dyan, Genesis chapter 3, verse 15, nandiyan na si Kristo eh. Pinahayag na dyan, papako siya sa krus. Pagbagsak agad ng tao, ginawa siyang pansalo para sa kasalanan ng tao. Okay? Sacrifices. Pagpapahirap sa sarili. Lalagay na mga sugat-sugat. Tapos, pampasin para dumalo yung dugo. Ay, hindi lang ganun. Si Kristo wala eh. Sinalaksak na yung kanyang puso. Wala nang lumabas na dugo. Tubig na lumabas. Eh? Kaya makikita po natin. Pag mahal na araw, daming ano dyan eh. Di ba? Yung sistema ng pagpapabanal ng tao sa kanyang sarili. Siyang gumagawa. Pag mahal na araw, hindi na yan maliligo. Okay? Bawal kumain ng karne. Abay, bigyan mo ako. Ha? Bawal, ano pa? Uminom. Yan. Uy, patay ang Diyos. Bawal yan. Huwag kang inom. Okay? Bawal magmura. Naku po, nagmumura ka. Oh, kasalan niya, patay ang Diyos. See? Pagtapos na, back to normal. See? May nabago ba? Mamatay na lang, hindi ba babago? Siya lang eh. Di ba? Alam niyo, mga minamahal, dito, pag ganyan mahal na araw, hindi, ewan ko kung mayroon pa dito. Bawat kubol, bawat kanto may kubol yan. Nang si Jesus, di ba? Anak ng Diyos, yan. Ipinako nila sa cross. Alam niyo yun? Hindi niyo alam pasyon. Hulo. Ayan. Ritual yun, ginagawa. Pambawas. Di ba? Pero sa Maynila ka pumunta. Modern. Iba na sa Maynila. May punta na ko rin, modern talaga eh. Jesus, anak ng Diyos, ipinako nila sa krus. See? Alam mo yun? Hejod na, naging hejod na. See? Mayroon pa dyan, yung grupo ba ng mga,
singer na itim. Okay? Ayan. May mga nagdadrum yan. Sa lamisa, chuk, 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 chuk. Ganyan yan. Nagpapasyon yan, ha? Mga bagong ano yan. Ang unang, ano ba yan? Kalimutan ko na to. Ang unang ngaday adorasyon. Yan. Chuk, 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 chuk. Yan. Ganun yan eh. Ikalaway konsolasyon. Chuk, 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 chuk. Ganyan din yan. Ang ikatlo'y inkarnasyon. Chuk, chuk, chuk. Yan. Magandang pakinggan sila pagka nagganyan. Katuwa talaga pakinggan. Putulin ko na. Kasi puros yun. Isa lang ang syon natin dito. Ha? Naray. Kaya makikita nyo, yung Papa ng Roma ngayon, ang dami ng inabulis. Bawal ng manalangin kay Virgin Mary, bawal ng manalangin sa lahat ng mga santo. Inalis na yung 7 sacraments. See, nakikita yung maraming butas na gawa ng tao na relihiyon. See? Sabi ko nga, sana maging Kristiyano ito si Pope Benedict. Na po? Yan. Sabi ko, may lang ang mensahe ko. hindi ko akalaing mahaba pala. Now, tingnan ninyo, yung bahagi ng ginawa ng Diyos, God's reformation, nung ang tao mahubaran dahil sa kanyang kasalanan. Verse 7, Genesis chapter 3, verse 7. Unawain po natin yung mga talata. Sana ito matuklasan ng mga ilan, ng mga leader ng mga relihiyon, para makita nila kung ano ang layunin ng Diyos, kung ano ang layunin ni Kristo, bakit nagkatawang tao. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain noon. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang katawan. See? Para sila makaharap muli sa Diyos. Yan. Sa verse 21, ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pasukin niyo yung katotohanan, ha? Pasukin natin ang katotohanan kung bakit naging kordero ng Diyos si Kristo. Ha? Tinawag siyang kordero ng Diyos. Sa John chapter 1, verse 29, ang sabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan ng sanglibutan. See? Hinahanap mo? Okay. Ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Okay. Pag ang hayop, sabi natin, tupa, tinanggalan mo ng buong balat, tapos pakawalan mo. Sa palagay mo, mabubuhay pa ito? Ha? Hindi na. Bakit? Tatagas ang dugo. Aagos ang dugo para lang matakpan yung kahubaran ng kasalanan ng tao, yung kanyang kahiyan. Mayroong buhay na mamamatay. Kuha natin, mayroong isa na inosente sa kasalanan na ginawa ng dalawa. Ito po ito. Kanina, man-made religion, gumawa sila ng kanilang panakip sa kanilang sarili para matakpan yung kanilang kahubaran. Ngayon hindi. Ang Diyos na mismo ang gumawa ng kaparanan. Nagkatay ng hayop. Tinakpan. Ginawang damit ng dalawa. Ang pwede lang pala na panakip sa kahubaran ng tao, sa kasalanan ng tao, ay isang mayroong buhay na mamamatay. Ha? Mayroong dugo. Kuyonin na yun. Mayroong dugo na tatagas. Mayroong isang inosente na walang kinalaman sa kasalanan ng dalawa. See? Nakita niyo yung papel ng Panginoon Kristo? Ha? Yan po yung kanyang gagawin. Mula po siya sa itaas. See?
Kasi ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 9, verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay inililinis sa pamamagitan ng dugo. See? At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. See? Hindi natin pwedeng sirain ang katotohanan sa Biblia. Katotohanan yan. Kinakailangan mayroong mag-alay para sa ating mga kasalanan na mayroong banal at may dugo. See? Yan po yun. Ano po? Kaya sabi ng Biblia, 1:4:24, alam natin lahat yan. Nakikita yung daloy na mga talata? Ha? Kaya sabi ko, pwede niyong gamitin yan sa sharing. Yung daloy na mga talata. See? Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. See? Ang Diyos ay Espiritu. Yan ang pinagmulan ni Kristo. Yung Kanyang kalikasan. Kasama siya ng Ama. See? Maging sa pasimula pa lang, nandun na siya. Isa siyang Diyos sa kalikasan. Pero kailangan niyang hubarin ito. Panakip sa kaubaran ng tao. Okay? Kaya tingnan natin sa Pilipos 2. Ayan. Tingnan nyo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. See? Tuloy. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, wala na. Tuloy mo, verse 8. Baka, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Nakita pa ninyo yung layunin? Siya po ang kabihisan para tayo muling makaharap sa Diyos. See? Sana, sabi ko, natutuklasan sana ng lahat ng gumagamit, nangangaral ng Biblia, yung mga talatang ganito, na si Kristo, Diyos. Ang layunin ni Kristo, hindi yung pag sinabing matay. Oh, kita nyo, mayroon siyang laman, mayroon siyang buto, mayroon siyang tao siya. See? Nakakalungkot itong mga taong to. Makikita mo talagang sila, nakalaan na talaga sa kapahamakan. Grabe. Ano po? Now, kailangan po, okay, masabi niya, kusa niyang iniwan yung kanyang kalwalatian at nag-anyong tao, nasaktan, may dugo, at mamamatay. Kailangan po ng dugo, na po, para sa katubusan ng ating kaligtasan. Roma 5:8-9. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Yun ang layunin ni Kristo. Siya ang nag-represent ng demonstrasyon ng Diyos doon para lang magkaroon ng damit yung mga unang tao na nagkasala. Para lang makapanumbalik sa Diyos. Kasi anak sila ng dyablo. Hindi nila kayang sirain yan. Maliban ang isang banal na magkakatawang tao. Kaya nga, tanong ko,
Nung si Kristo, nag-anyong tao, ano siya? Sasabihin ng mga ano, di tao. See? Nung si Kristo, nasaan yung Diyos? Ano siya? See? Tao pa ba? Hindi. Yun ang kanyang kalikasan. Diyos. Now, nakita po natin dyan. Roma 5, 8, 9. Ngunit pinatunayan ng Diyos, talatang 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo. See, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. See? Yun ang bahagi ng ating katubusan. Kailangan ng dugo ng isang banal. Ano po? Yan. Kaya wala pong ibang pangalan. Ano po? Marami ang magsasabi, lahat sila tama. Pero isa lang nagsasabi ng tama. Walang iba, sundi si Kristo. John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. Andiyan lahat. No one cometh unto the Father, but by me. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Pag sinabi sa iyo, umanib ka dito, maliligtas ka. Gawa ng tao yon. Patapos pag tiniwalag ka nila, hindi ka naligtas. Gawa ng tao yon. Pag sumama ka sa grupo nila, ligtas ka. Gawa ng tao yon. Okay? Tanggapin mo si Kristo, ligtas ka. See? Hindi gawa ng tao yon, gawa ng Diyos. Okay? Ang sabi dyan, mga gawa, Acts chapter 4, verse 12, sa kanya lamang, pansinin niyo, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Meron ba? Si Muhammad? Si Buddha? Si Rizal? Hindi kilala sa Biblia. Wala. Gawa ng tao yun. Isa lang ginawa ng Diyos. Ang kanyang bugtong na anak. See? Bagamat mapait, masakit. Mamatay ka sa mga makasalanan. Ang hirap. Kasalanan mo pagkatapos ako. Mahirap. Yung sinasabi niya, Ama, kung pwede lang lumagpas sa akin, yung kupita na ito, yung sarong ito. Pero hindi ako ang nararapat masunod, ikaw ang nararapat masunod. Yung sarong na yun, yung kahirapan, paghihirap na kakaharapin niya, yung kamatayan, yung laman ng sarong, nandun yung ating lahat ng kasalanan. Bilangin mo yung kasalanan sa mundo, nandun lahat. Pagsisinungaling, drug addiction, pangangalunya, lahat-lahat nandun. Siya ang tutungga, nanisa, wala siyang ginawa. Nakikita ba natin yung katotohanan? Tapos ilalagay mo sa relihiyon, impyerno ang pupuntahan mo. Impyerno. Huwag kang umakap masyado sa relihiyon. Kapatid, mapapahama ka. Akapin mo yung ginawang relihiyon ng Diyos. Walang iba kundi relasyon kay Kristo. Yan lang. No? See? Walang ibang pangalan po dyan. Kay Kristo lang. Walang ibang authority. Kay Kristo lang. Walang ibang personalidad. Si Kristo lang. Walang binanggit na relihiyon dyan na sinama niya sa kanyang krus. Nakiusap kay Pilato. Huwag mo ilagay yan sa uluhan ko. Hari ng mga Hudyo? Huwag. Lagay mo na lang yung relihiyon. Wala siya nilagay na relihiyon. Sarili lang niya nilagay niya. Tama yung nilagay doon, hari ng mga Hudyo. Kasi yun ang sinabi naman ng anghel. Doon sa mga, ano yun, magsasaka ba? Hindi, mga
ano itong tawag dito? Mga shepherds. Nung lumitaw yung anghel, nangatakot sila, lumiwanag eh. Huwag kayong mga takot. Meron akong magandang balita mula sa langit para sa inyo. See? Mula sa langit. Reliyon lahat mula lang dito. Isinilang na ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. See? Si Kristo lang. Tanging kay Kristo lang. Yan sabi ng Biblia. Ay sabi ng Panginoon, di ba? Makanakaran. You must be born again. Yan. Bakit kailangan natin nakapanganakan? Kasi anak ka ng Diablo eh. Yung nature mo, anak ka ng Diablo. Nature mo, makasalanan ka. Kinakailangan, ipanganak kang muli. John 3:3. Yun ang sinabi niya kay Nicodemo. You must be born again. See? Ano sagot ni Nicodemo? How can a man be born again when he is already old? See? Paano siya ba panganak na muli? Can he enter the second time into her mother's womb and be born again? See? Taong isip. Kinakailangan mo ipanganak mula sa salita ng Diyos. Sa katotohanan, na ang laman nito si Kristo. Yung gospel, ang laman niya si Kristo. Pag binasa mo ang gospel, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, ang laman ng gospel si Kristo. Ang kaligtasan nakasentro sa ebanghelyo na ang laman si Kristo. Siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yun ang ebanghelyo. Roma 1:16, 17, andyan yung kapangyarihan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo. No? Nagpapasimula sa pananampalataya at nagtatapos sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos, wala akong nakita relihiyon eh. Si Kristo. Si Kristo. Si Kristo. Okay? Pag binasa niyo yan, hanggang sa Revelation, pagtatapos ng Biblia, Revelation chapter 22, verse 21, nagsasara ang Biblia. Nagtatapos ang Biblia. Okay? Bakit Chris nga palangga? Ayan. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapa sa atin, mga banal nawa siya. Siya nawa. Yan ba? 22? Aha. Ibang Basahin ko na nga sa sariling Ba't ibang tama yan, basbas yan. Pagbasbas yan sa bahagi ng pagtatapos ng Biblia. Na po? Sabi diyan, ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapa sa atin, mga banal, nawa, siya nawa. Siya nawa, amen. No? Ang sabi dito, verse 20, kapatid. Verse 20. Dalawang talata lang yan. Ang sumasaksi sa mga bagay nito ay nagsasabi. Siya nagsasabi kay Juan. Lahat na isulat mo ito sa pamamagitan ng anghel. Okay? Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y magaling, pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Okay? Ito yung pangako ng Panginoon. Isinara niya sa bagay ng kanyang pagbabalik ng Biblia. Natapos na lahat. Okay? Bagamat ang problema, natapos na niya lahat, hindi pa rin tapos sa tao.
Ano po? Hanggang ngayon, makikita nyo, iba pa rin ang Diyos ng tao. Hindi pa rin si Kristo. Okay? Kakamatay sila, itong nakaraang piyesta lang. Sabi nila, hindi nila namin sinasambayan eh. Ano lang, pag-alala lang namin kasi kalarawan. Kailan nila nakita ang picture ni Kristo? Ginawa lang ni Michael Angelo yan eh. Yung larawan, pininta, pero hindi yan ang mukha ni Kristo. Okay? Papakamatay sila. Pagpunas, paghalik. Sabay, daan-daan libo yan. Mga pahalik na yan. Si Kristo ba yan? Ang sabi na Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Pagkatapos niya mabuhay, nandun na siya sa langit. Umupo sa kanang bahagi ng kanyang ama. Tapos ang tao nagpapakamatay doon. Ito ba? Dinadala ka ng maling paniniwala. Nagawa mo rin. Wala na, sira na yung mga picture ko eh. Pumunta ako sa, ano lugar yun? Pinuntahan natin sa Laguna. Lahat ng gawaan doon. Pagpunta kayo sa Laguna, lahat, pag inikot nyo yan, nakadisplay lahat yung mga ano nila, mga ginawa nila. Meron pa rin biyak ang noo eh. Siguro sariwa pa yung kahoy eh. Okay? Sabi ko doon sa gumagawa, yung may-ari mismo, nilok niya. Like, pwede po ba kayong puna ng picture? Tumango lang siya. Pagkatapos kinunan ko siya. Kinunan ko lahat yung mga materials na. Karamihan materials niya ron, langka. Puno ng langka. See? Naka-imbak. See? Makikita mo rin, pagkatapos-tapos na yung kanila mga finished product. Ano? Andun lahat, mga finished product nila. Ang gaganda. Ang gaganda. Mayroong wala pang kamay. Mayroong wala pang damit. Mayroong mga tornilyo dito. May tornilyo dito. Okay? Para nagagalaw. Pag binihisan, nagagalaw siya. May tornilyo. Okay? Mayroong mas malaki pa sa akin. Nakaupo sa trono, pero wala pang kamay. Kasi ang kamay sinusuklob. Okay? Butas lang. Tapos pagdating dyan, makita nyo, papakamatay ang tao. Mahalikan. Delikado yun. Delikado yun. Sabi ng Biblia, Matthew 7, talatang 13, 14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. See? Verse 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti na nakakasumpong noon. Okay? Sino yan? 1:14, dugtong na natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay? I am the way. I am the truth. I am the life. Pag wala si Kristo sa'yo, wala ka sa tunay na daan. Sabihin mo man, ikaw ang dating daan. Pag wala sa'yo si Kristo, wala ka sa tunay na daan. See? Pag wala sa'yo si Kristo, wala ka sa katotohanan. Pag wala sa'yo si Kristo, wala kang buhay. Patay ka talaga. See? Yan. So, ano remedyo ngayon? You must be born again. Paano yan? Sabi ni Nicodemo, pwede ba akong pumasok sa tiyan ng nanay ko? Matanda na ako. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kanino? Kay Kristo. Ang sinumang tumanggap kay Kristo, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ganon-ganon lang ba? Okay? Ang dami yan tumatanggap eh.
Pagtanggap, kita mo yung buhay nila sa labas, ganun din. Pagtanggap, authority. Ang dami ko ng kinasal. Hindi ko na maalala. Isa sa katanungan ko ron, unang-una, bago ka magseremonya, sasabihin mo sila, lalaki, tinatanggap mo ba yung babae na maging asawa mo? See? Babae, tinatanggap mo ba? Ayos yun. Pag sinabi nilang, opo, oo, yun na. Yung dalawa, magiging isa. Simula sa araw na yun. Yung babae, gagamitin mo na, yung apelido ng lalaki, yun ang karapatan. Mamatay man si lalaki, ikaw lang ang pwedeng mag-ikotar. Tama ba yun? Spanish na yun. Ikotar. Anong tawag nito? Alam niyo ikotar? Ikaw lang ang pwedeng gumalaw ng mga bagay na nasa kanya. Kasi taglay mo yung authority. See? Yun ang tumanggap. Ang sino man tumanggap sa kanya, pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. See? Kasi siya lang ang sinubo ng Panginoon, ng Ama, para magsakripisyo, para tumuhos sa bawat isa sa atin. See? Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, pakikipag-isa yan. Ah, 2 Corinthians. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay, nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Yung na kay Kristo lang, makakaranas yan ng pagbabago. No? Marami diyan nagsisikap na magbago. Sirain nilang kanilang katawan, pero makikita mo, balik sila sa dati. Wala yung Kristo eh. See? Yan ang problema doon. Marami yan magsusulat kapag New Year. Resolution. Di na ako iinom. Di na ako magda-drugs. Di na ako lahat-lahat ito. Di na ako magsisigarilyo. Di na ako ganito. See? Paglipas ng bagong taon, makaamoy lang ng usok. Yun na, naglalaway na. Sila lang nagsisikap. Pag ikaw lang, subukan mo maglambitin, ikaw lang sarili mo. Hindi mo kayong bigat mo. Mangangawit ka, bibitaw ka, at bibitaw. Kasi ikaw lang gusto magbago sa sarili mo. Pakapit ka sa Panginoon. Bumitaw ka man, hindi ka bibitiwan. Ang sino bang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ito na. Ang mga dating bagay, nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging bago. Yan po mga minamahal. Yan ang sistema kung mag-share ka ng gospel. Yan ang sistema para makita ng tao kung ano katotohanan na nasa Biblia. Mga pamilyar na mga talata na kung minsan hindi natin nakikita ang katotohanan. See? Nakukuha po ba natin? Hello? God bless po. Pagpalain tayo. Tayo po'y manalangin. Amang Banal, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Kung saan, Panginoon, andito po lahat ang katotohanan. Ang aming dalangin, Panginoon, mahayag ito sa pangkalahatan. Hindi lang po sa aming mga buhay. Na makita po namin, O Diyos, ang katotohanan na mula sa iyo, na makipot ang daan, na ang personal na relasyon sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. Salamat. Marepong salamat sa biyaya ng katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Kristo. Amen. Amen.